At tulad po ng sinabi ni Jesucristo o sinasabi niya sa Ebanghelyong to na pagdating ng huling araw, ano po yung mga palatandaan na binigay niya sa atin? Alam ko pong nababatid na po nating lahat, lalo na po sa panahon ngayon. Yung mga palatandaan na yon ay sadyang nagaganap. Digmaan, kalamidad, 5 katao sa loob ng sambahayan magkakabahagi, 3 laban sa 2, 2 laban sa 3, anak na lalaki laban sa amang lalaki, ina laban sa anak na babae, manugang kontra sa biyan ng babae, at ang kaaway mismo ng kanyang kasambahay, ng tao ay ang kanyang kasambahay. Yun po ay sinabi lahat ni Jesucristo na sadya pong nagaganap. At hindi pa yan ang sabi niya sa atin. At ipalalaganap ang mabuting balita sa buong sanlibutan na siya na pong nagaganap ngayon. Ano po? At saka darating ang wakas. Tayo na po mismo magsasabi, mga kapatid. Kaya patuloy po tayong ginigising ng ating pong may kapal. Patuloy niya po na sa ating iminumulat at iminumulat po niya tayo sa katotohanan sa pamamagitan po ni Jesucristo at sa patnubay na patuloy niyang ipinagkakalob sa bawat isa. Mga kapatid, sa Ebanghelyo pong ito na ating pong pinagsasaluhan, huwag din po natin kalilimutan at magsilbi pong inspirasyon sa ating lahat. Sa sinabi po ni Jesucristo, marami ang tinawag, subalit kaunti lang ang mahihiram. Related din po iyon sa sinabi niya rito na pagdating ng huling araw, marami magsasabi, nangaral ako, nagpalayas, gumawa ng kabalaghan, subalit sabi ni Jesucristo, lumayo kayo sa akin mapaggawa ng masama. Nawa, makasama po tayo sa mga hinirang. Hindi lamang po sa tinawag. Ano pa po? Sagana ang aanihin, subalit kaunti ang manggagawa. Tayo pong lahat ay nagnanais gumawa. Nakikita niyo po yung pagsisikap nating lahat. Sinusulat pa lamang po natin, nilalathala pa lang po natin, sasambitin pa lang po natin ang pagbibigay parangal kay Jesucristo o sa ating pong may kapal. Nakikita niya na po tayo. Pero nawa, ang lahat po ng yun ay wagas at tao sa ating puso. At tunay nga po na sa ating ginagawang pangangaral o paggawa para sa Diyos, na ay nakikita po sa atin si Jesucristo, hindi lamang po sa pamamagitan ng matatamis na pananalita, bagkos sa pamamagitan po ng ating gawa. At bilang pangwakas, mga kapatid, huwag din po natin kalilimutan ang isa pang sinabi ni Jesucristo tungkol din po sa Ebanghelyong ito. May nauuna na mahuli at may nahuhuli na mauna. Maring nauna po tayo naglingkod sa ginagawa natin sa sandaling ito. Subalit ng katanungan, baka pagdating po natin sa harap ng Panginoon Diyos, ay nahuhuli po tayo at yung nahuhuli po sa ating paningin ay siya pong nauna sa atin. Kaya mga kapatid, huwag na po tayong lumayo pa. Sa Ebanghelyo pong ito, samot dalangin ko po sa pong may kapal ni Brother Joseph, at alam ko pong kaisa kayo, na magkaisa po tayo sa pagsunod kay Jesucristo. Tanggalin po natin o gibain ang mga sanhi ng hadlang upang patuloy na magkaroon ng pagkabahabahagi. Kalimutan na po natin yung mga walang katapusan pagtatalo tungkol sa pagkain, bawal na pagkain. Niliwanag na po ni Jesucristo sa atin yan. Christ-centered na po tayo. Isentro po natin ang ating puso at isipan kay Jesucristo. At hindi po tayo malalayo. Ano po? Yung personal po nating relasyon sa Kanya o ugnayan. Sapagkat siya lamang po ang tanging daan sa kaligtasan. Hindi ang sino man o alinmang samahan, kundi siya po mismo. Yung relasyon po natin sa Kanya. Hindi po ang alinmang relihiyon. Tungkol sa bawal na pagkain, niliwanag niya na po sa atin yan. Ulitin ko po. O ulitin po natin. Hindi ang pagkain isinusubo ng tao ang nagpaparumi sa Kanya, kundi mga salitang sinasabi niya na nagmumula sa Kanyang puso na nagiging sanhi ng kasalanan tulad ng pagpatay, pangangalunya, pandaraya, pakikiapid, at kung ano-ano pa. Yung po ang nagpaparumi. At tungkol naman po sa mga ribulto,
napakadali pong unawain yan, mga mahal kong kapatid. Hindi po natin kinakailangan pagtalunan o pagkaroon ng diskusyonan dahil lalayo po tayo kay Jesucristo. Bakit po may bantayog si Jose Rizal Saloneta? Meron po akong tinanong si Brother Joseph. Ang sabi niya po sa akin, Brother Joseph, nagpapaalala po iyon sa kagitingan at sa kabayanihang ginawa ni Jose Rizal para sa ating bayan. Tama po. At kung nakakita naman po tayo ng mga ribulto at sasabihin natin sa kapwa mananampalataya natin na sinasamban lay ribulto, wala po naman siguro sa panahon natin ngayon, mga mahal kong kapatid, ang aamin na Kristiyano o tagasunod ni Jesucristo na sinasamba nila ang ribulto na walang buhay. Wala po. Nagpapaalala lamang po yun. Pero hindi po dapat sambahin yung mga ribultong yun dahil kahit sino na Kristiyano ay aaminin niya sa kanyang sarili na walang buhay ang ginawa ng tao o ang mga batong iyon. Yun po at paalaala lamang po. Kaya tanggalin po natin, gibayin po natin ang nagiging sanhi ng pagkabahabahagi at sama-sama po tayo na sumunod kay Jesucristo. Dahil lahat po tayo, anumang simbahan sa ilalim ng Kristyanismo, anumang samahan na Kristiyanong natagurian ay tagasunod ni Jesucristo. At kagaya po ng nakasaad sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, Talata 6, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Kaya mga kapatid, muli, samot dalangin ni Brother Joseph, alam ko pong kaisa ko kayo, patuloy na sumaatin ang kanyang patnubay at patuloy na pagkaloob sa atin ng mga makalangit na kaalaman na siyang kinakailangan natin at siyang magiging gabay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Sumayin niyong lahat ang kapayapaan mula sa Diyos. Amen.